Norman Mausing, Opo. that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Do you confirm the contents of this document, Opo. that they are true and correct, Opo. that they are based on your own personal knowledge, Opo. that they are based on authentic records in your possession? Opo. Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures, I confirm po. and that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Sir. Have a seat, sir. Nagpa-check if lahat. Po tayo sa ombudsman ng immediate preventive suspension. Ang mga sinampaho nating kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At syempre yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po ang pinag-aaralan ng ating kampo kasi unang-una ho, unang makapangyarihan siya, no? Kasi ho, chairman siya ng isa siya sa pinakamataas na NAPOLCOM. At ginagamit niya ho yun para mag-social media, para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust fixation. Kung yung NBI, DOJ, matitinding mga pangalan ng tao, government employee yun, mga men in uniform. Pinipilit akong durugin nung pandemic. Di ba, inakulong nga ako, di ba? Hindi nga nila ako kinaya. Eto, nakalaya ako. Napakarami yung problema ng ating bansa. Pero bakit yan ang inuuna niya? Ba't inuuna? Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa ombudsman. At hinihingi po natin ang kanyang immediate, kung maaari, yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Bueno, sa license niya. Revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. I don't know, no? Mati-technical ka siguro dahil doon sa identity mo. Kasi sabi mo, wala kang ma-produce na na ID ng Norman Mangusin. O baka meron ka dyan na ngayon mo lang gagamitin. Diba? Pero let's see, no? Karapatan niya naman yan. Na, Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikap. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan mo para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo sa impyerno punta mong animal ka. Ako po, lahat po na binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang, kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko in-stop, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito, rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang. Pinahiyaan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. sir na yan, sir. Baho mo. Meron ka ba nakitang ID na Norman Mangusin? Kung ako nga, hindi makakuha ng ID nun eh. Pagpipilitan mo pa. Maglabas ka kahit isang identification na kahit luman-luma, kahit school ID. Kung may makikita ka Norman Mangusin. Sige nga. Kahit isang school ID lang. Kung ako nga, hindi nga ako nagka-ID yan eh. Ipagpipilitan mo ba? Anong tanga mo naman? I am educated by the great Chief Justice of all time, Renato Serrano Pongo. Ako lang yung pwede lumapit sa kanya, katabi kong kumain, kasama ko lahat, kasama ko sa biyahe, lahat, kasama ko, nire-raise niya ako, binigyan niya ako ng position. 2009, si Bongbong, just a congressman. Gusto nila, mag-summa cum laude ako sa MIT, nag-cum laude lang ako, hindi sila masaya. Come on, I could not see any logic in there. Kasi, syempre, ang isang importante para ikaw ay makilala
na Francis Leo Marcos, ang kailangan mong ipakita ay ang iyong mga school credentials. Diba? Dapat ang kailangan, kuwari grade 5, pinalitan yung pangalan mo na from Norman Mangusin to Francis Leo Marcos. Dapat dito sa Central Luzon High School ka na eh. Sabi mo, grade 5, gamit mo, hanggang grade 5, gamit mo yung Norman Mangusin. Pero dito, high school ka na, ayan Norman Antonio Mangusin. September 29, 1976. Kung di ako nagkakamali, 1976 ang nito, yung birthday nito eh. Ayan Ayun po, makikita nyo naman dyan, Remedios Mangusin, Paniki Tarlac. Diyan siya nag-aral sa Central Luzon High School, Norman Mangusin ang kanyang gamit. Matataas naman grade niya pwede naman, nakapasa naman siya, pasado naman yung mga grades niya. Kaya lang, talagang mas ginusto po niya na gamitin ang kanyang utak sa panloloko at pagpapanggap na Marcos. Ayan Norman Mangusin hanggang high school gamit mo. Diba? Kaya paano nangyari ka Marcos? Pinagmamalaki mo Marcos ka, hindi ka naman Marcos. Meron ba Marcos na ganyan ang mukha? Ay naku talaga. So, yun po. Siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Do sa do sa anti-alias law, mga lawyer na nanonood correct me if I'm wrong. Doon sa resolution doon sa anti-alias law, bagamat na reverse 'yon, pinanigan kasi ng korte doon na na Norman Mangusin yung mas matimbang na birth certificate niya Tapos yung birth certificate ng Francis Leo Marcos ay spurious, 'di ba? Iba yata ang ibig sabihin, mga attorneys, ano po ba ibig sabihin ng spurious? Kasi kapag ginugoogle ko yung spurious, ang doon, ang definition dito ng spurious, fake. Fake. Pero sinabi kasi ng korte, spurious 'yon. But pinakita niya yung passport niya. Huwag na nating pakialamanin yung mga ibang passport. Sige na, okay na ako. Yung nakalagay doon sa passport na yun, Francis Leo Marcos. Place of birth, Baguio. Date of birth, September 29, 1979. Okay na sana Pinakita niya yung passport niya, di ba? Biglang sabi niya, and wait, there's more. Meron pa daw. Niyabang yung Tarangnan, Western Samar na late registered birth certificate. Late registered ala Mayor Alice Guo, who was now proven to be a Chinese na nakakuha ng fake or spurious late registered birth certificate. Okay. Natawa ka dito. Nilabas yung birth certificate. Anong nakalagay? December 29, 1979. And obviously, kung nag-issue is Tarangnan, Western Samar, saan daw siya pinanganak? Sa Samar. Pumunta po ako sa probinsya namin, sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Baguio, kung saan ako pinanganak. Bakit magkaiba yung detail ng information ng birth certificate mo at saka sa birth certificate mo at saka sa passport mo? That already raises a red flag as to the identity of this guy. It's either one of the two documents is wrong or fake, or both are fake. Yes. Yes, tama. Teka lang, shoutout ko lang to ganito kasi yan, ang gagamitin mo dyan. Tapos ang ginanyan mo pa, yung di naman, just imagine si Sir Kalinisan, attorney yun. Hindi naman bobos. Ay, nako, Sir Norman Mangusin. Sino kayo nag-advise dito na gawin yun, Or, ginawa niya lang ba to gain sympathy? Kaya siya nagdemanda na ganyan? Ako, under oath ka, men. Mape-perjury ka niyan. Diba? Kinonfirm mo na correct yung content ng documents mo. Based on their own personal knowledge, that they are based on authentic records in your possession. Authentic records in your possession. Do you confirm, sir, that the signatures appearing there are your signatures? I confirm po. And that the IDs presented Nako, the IDs presented to us are your valid IDs. Lagot ka! Nag-present ka ng di ba? Ng driver's license mo, hindi na valid yun, revoke na yun ang ginamit ng ID, driver's license at passport. If you question somebody else, question their mother. Pag sinabi ng nanay, anak ko yan, anong pakialam mo? Inamin na nung ina Nung sinabi ng nanay ko, Marcos ka, ito tatay mo, ano magagawa ko? Kasalanan ko ba yun? Papakita ko sa yung litrato ni Jose Rizal. Kamukha ko ba? Itim ako Oo, bakal.
Kamukha rin si Rizal, oh. Si Jose Rizal to. My mom died, my father died. So what do I do? Wala na si mama, wala na si papa, anong gagawin ko? Wala na si mama, wala na si papa, anong gagawin ko? My mom died, my father died. So what do I do? Wala na si mama, wala na si papa, anong gagawin ko? It is a privilege to me. Yun lang po masasabi. Why are you using the Marcos family? I am a Marcos. My name is Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. Wala na si mama, wala na si papa. Anong gagawin ko? She is the one who gave me the name. In Cagayan. Yes, you can go there. No question about being Marcos. I'm a Marcos. Your mother is died already. No. Remedios Antonio, the name of your mother, right? Yes, that is. You are not Marcos! Scammer! Kaya ako, boss, sino si Norman Manguseb? Ko, pangalan ko yun. Ako rin yun. Boss, sino si Aling Remy? Ko, nanay ko, yun nagsilang sa akin. Ang hinatulang guilty sa paglabag sa anti-alias law ng Metropolitan Trial Court ang nagpakilalang bilyonaryong negosyante, YouTuber, vlogger at kaanak umano ng pamilya Marcos na si Norman Mangusin o mas kilala bilang si Francis Leo Marcos. Hinatulan ni Presiding Judge Andy De Vera si Mangusin ng 3 taong pagkakakulong at multang abot sa 10,000 piso. Sa desisyon ng korte, guilty beyond reasonable doubt si Mangusin sa paglabag sa Section 1 at 3 ng Commonwealth Act No. 142 batay sa mga testimonya laban sa kanya at mga nakalap na ebidensya. Another one. Another one. Another one. Kita, wala kayong iintindihin sa akin. Kaya pinanganak akong trilyonaryo. Ayos kayo, masaya na ako. Basta nandito lang ako, mahal ko kayo. Ayoko lang maglala ng lipo na kayo. Baka defenseless po ako eh. Baka mamaya pakikitan ako. Sabihin, o lahat ng pera mo, galing yung hangos yan, sa atin yan. Eh, pinaghirapan ng nanay ko. World Balance, Photo, CCPN, Money Express. Construction company ko, sinilidate, Forex. Eh, puro mga kumpanya eh. Hindi lang ako yung may-ari. Ako kami partnership. Actually, people yun, Kong Lu at Monyo. Si Mama. Eh, wala si Mama. Siguro wala talaga ako. So, wala na yung Antonio. Kong Lu, Marcos na kayo. Gusto niyo, pero kasi kung pinaprepare sa Eastwood eh, yung sa Eastwood Green, we have a restaurant. I have a restaurant, a very good restaurant. I'm the owner of the restaurant. That's what you have in Eastwood. I don't know. Yes, of course. I have another one in Flickr, and I have another one. Each house is around 28. At 20 lahat. Driver, may katulong bodyguard. Now, ang trabaho ko na katulong ko dito, magluto na kakainin nila. O-owner ka din ng Brent Esport na binenta. Hindi, siyang may-ari nun, Nes Garcia. Siya talaga. Tapos may pera lang ako sa kanya, mga 20 million,
na sabi ko, bigyan niya ako ng konti. Actually, yung brand esport na sinasabi mo, solo niya yan, sa kanya yan, talaga. Pero, nung kumuha siya sa akin ng 20, sabi niya, pare, sabi ko, wag mo na ako, bigyan mo na lang ako ng share dyan. Bigyan ko ba? Walang problema. Yun, ganun yung nangyari. Kaya, hindi ako aangkin ng hindi ko pag-aari. Sasabihin ko lang kung ano yung partisipasyon kong konti. Hahayaan kita magsinungaling na magsinungaling na magsinungaling na magsinungaling. Kasi trabaho mo ang magsinungaling. Di ba? Dito po kasi sa Green Meadows, pag sinabi yung pangalan mo, alam nila yan. RCF kababata ko. Best friend ko talaga. Kasi si Mama, yung 3/4 ng puhunan ng RC Dairy sa mami ko. So kasosyo ko sa RC Dairy. So kababata ako si Neil. Sila yung 65%, si Mama 35. So, dalawa kami ni Neil. Siya na yung nagmamahala ngayon. Uutang daw ako, tanga. Kung kailangan ko ng pera, I have a spectrum of friend. Okay? I have a spectrum of friend na pwede kong lapitan. Isa, si Neil Arce. Yaman nun. May-ari yun ng RC Dairy. Heredero. Asawa ni Angel Locsid yun. Kaibigan ko yun. At least ako, hindi ako nagsisinungaling sa mga kapwa ko di kalibre. Aray ko.